Magandang gabi at malapit na magmamadaling araw sa ating mga kababayan. Ako po si Toto Bunyog Kausing at ito po ang ating pag-usapan, ang ano pong development doon sa kasalukuyang mainit pa rin na topiko sa bayan natin, yung pagdala sa International Criminal Court sa ating dating Pangulo na si PRRD kung tawagin ng iba, Tatay Digong, tawagin naman ng iba Digong, tawagin ng mga iba Dutch. So ano ngayon ang latest? Ang latest po sa ngayon ay hindi pa po nakarating ang eroplano niya in less than 10 minutes, less than 5 minutes, sabi natin, ay lalapag na po sa Rotterdam ang eroplano na nagbibitbit kay PRRD sa papuntang sa International Criminal Court. Ang Rotterdam po ay hindi pa yun ang dahag. So, ang lahat ng mga pribadong eroplano na hindi commercial flight ay doon sa airport sa Rotterdam naglalapag. Ang iba naman, kapag commercial flight, doon po sila sa Dahag, capital city yan ng The Netherlands. Tandaan niyo yung lugar ng Netherlands, merong THC lagi, The Netherlands, Dahag. Ay, hindi ko alam kung bakit ganoon ang sistema nila. At ating pag-usapan ngayon, sa aspeto na ito, yung commander ng lahat ng commander sa pulis na nag-handle sa pagpadala kay Duterte sa ICC o sa The Netherlands sa pamamagitan ng chartered flight. Yung chartered flight lang una ay masyado ng malalim ang kwento. Lumalabas, control ito ni BBM at pinagsinasabi na pag-aari ito ni Elizalde Co, congressman ng Ako Bukol Party List. At sinasabi rin dito na bili nito, saan kaya kumuha ng kayamanan si Ako Bukol Party List congressman Elizalde Co? Sinasabi ng iba, nung bumagyo Katrina dyan sa Bicol na maraming namatay, 200, ay nanggaling daw ito sa flood control projects na in-implement pero hindi nagawa. Pakunwari lang yon na naghakot na kukuha ng mga siltations ang tinatawag na backhoe. Pero pa-picture lang tapos makasingil na kagad. Kaya sa sunod din siguro lahat ng proyekto, lalo na yung mga desiltation na yan sa ilog, siguro mayroon ng camera nakalagay para hindi masasayang ang pera. Kaya tuloy lumalim ang bagyo, ang baha dyan sa Bicol, sa Albay, sa Camarines Sur. At maraming namatay dyan. Sa sisihin ninyo yung inyong anak ng Albay na si Saldico. Grabe. Kumita na siya sa panahon ni Duterte. Kumita siya doon sa Parmali. Tapos ang kinita, takbo ito, tumahigit 2 bilyong piso. Kumita rin siya sa DepEd laptop, mga 2 billion pesos din. So, ngayon, nang natanggal na si Duterte kasi tapos na yung kanyang termino, pumasok naman si Bongbong, magaling sumakay na nagiging bata niya si Romualdez. Kaya kumita na naman siya dyan. Laging kita niya yung mga construction firm niya. Pare-pareho lang sila ni Congressman Rods Gutierrez. Ay, mga congressman talaga natin, pera-pera pinaglabanan. They are working in the place called farm. Anong farm? Sinasabi ni Ted Filon na the biggest farm in the Philippines. Saan ba yun? Yung House of Representatives. O paano naging farm ang House of Representatives? Sabi ni Ted Filon, yan ang crocodile farm. Crocodile farm ang House of Representatives. So anyway, yan ang kwento po sa likod ng eroplano na nagdala kay Ginoong Duterte mula sa Villamor Air Base papunta sa Dahag, The Netherlands. At sa ngayon, ulitin ko lang ay siguro mga 4 minutes o nakalapag na. Checkin natin. Checkin natin kung nakalapag na si Ginoong Duterte sa The Netherlands. So,
ang time of arrival niya ay dapat 5:10 in the afternoon. Afternoon kasi doon ngayon eh. Pero nasa 4:55. So may mga kwan pa. Kung ay di 4:52 nakalapag na. So ito pakita ko sa inyo yung yung live tracker na nagpapakita na nakalapag na yung eroplano niya. Oh, yan. Nakita nyo? Yan, yung green na yan, yan yung ruta na dinaanan ng eroplano. Tapos yung dulo na yan, ito yan ang Rotterdam. Nakalapag na po yung eroplano na sinakyan ni Ginoong Duterte. Ayan o, runway na o. Ito na o, tumatakbo sa runway. So at least nakikita ninyo na itong eroplano na sinakyan. Ito po yung eroplano na mahiwagang eroplano. Oh. So yan ay pag-ari ni Elizalde ng Bicol, ng Ako Bukol Party List. So yan po ang, ito na, actual litrato na to, actual picture. So tingnan na muna natin ang paglapag. Medyo malaki din ang kuan ito. Ito yung pinaka latest nga magandang eroplano ngayon eh. Learjet ata yan. Gulfstream ang tawag diyan, Gulfstream G550. Compare mo sa ibang eroplano diyan. So, ganun lang kalaki mga eroplano diyan, puro private private planes lang. Ayan. So sinundo pa siya ng sinundo pa ng nagwawangwang na siyempre inutusan siguro ng International Criminal Court yan. 5:00 ng hapon ngayon yun dyan. Iniskurtan pa siya ng ng wangwang ng na nakawangwang na sa Netherlands. So, yan. Pinakita kung paano naglanding. Pagkatapos diyan, dadalhin pa si Ginoong Duterte sa Dahag, kung saan nandoon ang kulungan ng International Criminal Court. At nevertheless, huwag kayo mag-alala, ang kulungan po sa Netherlands ay parang isang hotel. Ganun kaganda. Kaya kung wala kang matrabaho sa Netherlands, manuntok ka ng tao para makulong ka. Pag makulong ka, libre ka pagkain. Libre patira. May mga TV pa kayo na panoorin. Pwede pa kayo maglalaro ng basketball. Yan, tingnan nyo, yan. Okay. So anyway, out muna tayo dyan sa sa paglapag ng eroplano galing Pilipinas. Dako muna tayo sa kwento na kung saan ay binasura ng Supreme Court ang mga petisyon nila ni Attorney Israelito Torion, mga Mindanao lawyers ni Digong Duterte. So yan, Supreme Court rejects plea to stop Duterte's arrest. Sinabi ko na mahina ang petisyon ninyo. Nagtuloy pa rin kayo. Nabasura. So ang nakalagay lang dyan is binasura sapagkat po moot an academic na. Ang ibig sabihin ng moot an academic ay wala nang silbi, anhin mo pa ang damo kung patay na yung kabayo. Ang tukoy ko rito ay paano mo pa mapatigil ang pag-alis? Nakaalis na ang eroplano. Kaya ang tawag dyan ay moot an academic. So, kaya sinabi ng Supreme Court ay tinanggihan nila kasi wala na silang habulin. At ang sabi rito sa English, after virtual deliberation on the 94-page petition, the EC found that the petitioners failed to establish a clear and unmistakable right for the immediate issuance of TERO. Ibig sabihin,
hindi na ipakita ng mga petitioner na klaro at walang kaduda-duda ang karapatan sana na magbigay ng temporary restraining order. Sabi ko na nga kahapon pa, sabi ko tiniterminahan ko na nababasura lang yung TRO. Kasi unang-una, ano pang TRO mo, nakaalis ng eroplano. Okay? So ilang petition niya, 3 petition pala ito. Yung isang petition, yung una, yung sinampa nila ni Attorney Israelito Torion, sila ni Attorney Delgra, they sought to declare the government's cooperation. Yung pag-cooperate na ng pamahalaan natin sa ICC ay labag sa Constitution. So, ang ginawa na lang ng Supreme Court ay pinasagot yung mga nilagay na tagasagot. Sila ni Office of the Executive Secretary, si Lucas Bersamin, sa Department of Justice na si Boying Rimulya, sa Department of Interior si kapatid niya si John Vic Rimulya, tapos sa Bureau of Immigration na hipi sino ba yun? Si Tingson ba yun? Nakalimutan ko. Tapos ayun lang mangyari. Magiging moot and academic, pero kung meron mang silbi naman mga petition na yan, pwede na magamit sa susunod na mga pag-aresto. Ang dalawang petition pang iba ay sinampa naman ni Veronica na anak ni Duterte kay Hanilit Abansinya. Tapos ang isa ay yung sinampa ni Mayor Sebastian Duterte ng Davao City. So, yan po. Sa lahat naman ay binasura na. So, ganoon din sa sa petition nila ni Torion ay pinasagot na rin yung mga nilagay nilang dapat na kinasuhan nila. So, all right. Kung tumitingin ako ulit dito, ay wala. Punta tayo ngayon sa kumusta na kaya ngayon sa loob pa ng eroplano ngayon si Duterte. So tingnan niyo kung anong itsura niya sa loob ng eroplano ngayon. Kawawa, sa totoo lang. Yan. Sino pa kaya ang kawawa? Yung ganong itsura o yung mga pinatay na walang kalaban-laban? 30,000? Yan. So kasama niya dyan si kanyang Executive Secretary ni si Salvador Medialdea na hinuli ni inaresto ni Major General Nicolas Torre III sa salang obstruction of justice. Pag-usapan natin mamaya. Yan. Kita nyo na? Okay. Tapos, yung eroplano niya sinakyan ay lagi po niyang ginagamit ni Bongbong Marcos. So ito yung sinakyan nung pinasakay si Duterte. Iangat natin yung pinasakay si Duterte. So yan po. Kita mo akay-akay si dating presidente Duterte ng mga pulis. Tinulungan siya ng pulis paakyat. So yan po ang kanyang ang nakuha kanina. Kahapon, kagabihan. Tapos nandun na sila sa Rotterdam ngayon. Okay? Diretso naman tayo ngayon sa itong helicopter, yung private plane na yan po ang ginagamit lagi ni Bongbong Marcos kung kailangan niya ng eroplano. Okay. Tingnan mo kung paano ginamit ni Bongbong yan. Yan, pumunta si Bongbong sa Tawi-Tawi, ginamit niya yan. So, yan po yung paggamit ni Bongbong Marcos niyan. Yan. Ayan si Bongbong, oh. Saan ba si Bongbong dyan? Hindi ko makita. Ayan, si Bongbong, oh. Ito, yung araw. Bumaba sa aeroplano. Yun itong pinunta ni Bongbong. Sa Tawi-Tawi ata to. Yan. Saan lugar ba ito? Sa Tawi-Tawi nga. Sa Bungaw, Tawi-Tawi.
Andun si Tambaluslos, oh. Namigay sila ng pera. Ay, nako. Dapat wala ka dyan, Tambaluslos. Kakasuhan kita nito sa Comelec eh. Lagi ka dyan eh. O andyan mga congressman mo sa taas oh. Mga favorite congressman mo, kumita yan tag 3 million. Aba, kasuhan ko kayo lahat ng vote buying. Oh, yan. Okay? So, sakay-sakay sila lahat dito sa kwan na to. So, yan po yung eroplano na ginamit. Ganon po ka-controversial yan. Nanggaling pa yan kay Elizalde ko. So, tapos dito tayo ngayon. Total, dumating na si Duterte sa Rotterdam. Hindi ko na ngayon, i-out ko na ngayon itong mga schedule. So, ngayon, ladies and gentlemen, pag-usapan muna natin, ano ba, may paglabag ba si Mr. General Nicolas Torre? Sa nakita ko, sa ginawa niya, may mga paglabag po siya na nagawa. O, bago natin i-discuss ang paglabag, babatiin ko muna yung mga maswerte nating mga nakikinig dito. Marami kayong makukuha dito na ito yung katotohanan talaga. Actually, no, bago ako magbati, actually, kasama ang caregiver ni Digong Duterte, kasama sa kulungan. Pero siyempre, kung gusto niya lumabas, pwede siyang lumabas. Siya yung nagbibigay ng mga maintenance medicine. At siya nagbabantay, siya muna iinom ng tubig bago inumin ni Duterte. Ganon si Duterte kasigurista. Kaya nga, kasi nakita niya, pinapaalala ni Sara sa kanya, kita mo si Tantuco, Paulo Tantuco, na ayon sa kanya, baka pinakain niya kaya namatay. Ito sigwila mo natin sandali. Si Paulo Tantuco, isa po yan sa may-ari ng Rustans. Okay? Tapos, napabalitang namatay. Ang kwento sa loob at bigay sa akin ng mga detalye, siya po raw ay namatay dahil sa overdose. Na-overdose sa coke. Ako dati umiinom ako Coke Zero. Siya na-overdose sa coke. So, ano bang ibig sabihin nun? Na-overdose po siya sa cocaine. Ito, may nag-text sa akin, hindi ko lang sabihin ng pangalan So, morning Attorney Toto, sana ma-finalize. Okay, is this true? Sabi tanong. Si First Lady Lisa Aranita Marcos ay on hold sa Los Angeles, hindi makauwi sa Pilipinas. Ito po ay dahil sa na sama siya o na-involve siya sa pagkamatay ni Mr. Paul Tantuco. Okay. Bakit? Sabi ko nga kanina namatay ng overdose sa cocaine. At kinikwento dito na kasama si Chis Escudero, kaya pala lagi niya ginagawa niyang waiter si Chis Escudero, barkada niya pala si Lisa Araneta Marcos. Nandun sila sa kasama sila, andun sa Amerika sila. Habang nangyayari ito, habang inaaresto si Digong Duterte, sila ay nagsesyon. So, na-over naman ito si Mr. Tantuco. Babasahin ko why it happened almost at the same time. Because if PRRD is a friend of the newly re-elected US President Donald Trump with the same stand in war on drugs. And First Lady Lisa Araneta is stranded in the LA, Los Angeles, for being suspected as one of the subject of the passing of Mr. Tantuco. So si tinutukoy na may kinalaman sa pagkamatay ni Mr. Rustans. Anak ito ng Rustans, Rusty Tantuco. Paulo Tantuco. It can cause downfall to the Marcoses if proven that First Lady Lisa Araneta is accountable to the sudden death of Mr. Tantuco. Since she was with him that time,
She will undergo screening, drug test, nako patay, together with her entourage. Since it has known that it has been known that the cause of death is drug overdose. Drug overdose pala ang official declaration kay Tantoco kung bakit siya namatay. And it took 7 hours before they report his death to the authorities. Hinayaan mo nila 7 oras bago nila ni-report. So may kaduda-duda, bakit hindi nyo ni-report kagad yung pagkamatay ni Mr. Tantuco? Which is already considered a crime. Yung hindi pag-report, obstruction of justice. Ngayon maya, pag-usapan natin ang obstruction of justice dito sa may kinalaman naman kay Mr. Mijaldia. So the U.S. authorities are now suspecting of Lisa Araneta Marcos' involvement and still in thorough investigation. Kaya pala hindi makauwi si Lisa Marcos sa Pilipinas. Mabuti pa si PRRD dinala sa labas ng Pilipinas. So, ayan po, segue lang yun. O ngayon, bago ako magpadiretso, ay bati muna ako, no? Si Dali Santos, magandang umaga. Magandang umaga pa. O, Maya, abak na. Tapos si kung sa Ilocano pa, naimbang bigat. O si Ricardo Aban, grabe, katoto. Paki-advise po ninyo kung anong maganda po para maligtas natin ang totoong nagmamalasakit sa bayan. Sige po. Cynthia Manalo. Hello, good morning po, Dr. Engineer Toto Kausing. Romel Bingson, naimbag nga Rabii. Kanina Rabii, ha? Ngayon, bigat na. Mabigat na ngayon, ha? Jack Maawatan. Anong nangyari sa atin dito, mga kapsat, ha? Jack Maawatan. Tapos si Ronald RTV, hindi yan delikado si Torre dahil maraming sumusuporta sa kanya. Kasi inaresto niya si Digong. Hindi lang si Digong inaresto niya, pati si Miguel Dia pa. So, Vivian Saremo, sabi ng mga DDS na huli daw sa kanila ang halakhak. Well, tingnan, manood na lang kami ng mga kakamping kung sinong mahalakhak na mas malakas. Si Dadada, kasuhan mo ba si Torre? Hindi na ako kakaso kay Torre, bahala na sila siguro dyan. Kasi unang-una, kababayan ko si Torre. At titingnan natin, let's give all the rest the chance. Kasi kung ako kakaso, baka magsuntukan kami niyan. Italo ako doon. Mas magaling sa kanyon, baril. Mas magaling pa sa suntukan, matipunong katawan. At una pa, ang asawa niya, kamag-anak ko. So, baby girl, good evening po. Lani Reyes, si Mijal Dia po, kasama si Ni Duterte sa aeroplano. Tama po kayo. So, Jigger Yarte, yan ay isang kasabihan ni Atienza. Weather lang. Pati si Erap, siyempre, weather lang. Dadada, grabe, habang flight ni Duterte. Ang haba. Talagang haba. Si Jigger Yarte, buti lang, maganda ang kulungan ni Digong, parang kaharian. Kaya yan ang Dahag Palace. Tama, pwede mo sabihin Dahag Palace. Eugene Galyab, support General Torre for doing a good job. God bless you always. Tapos si Karl Mark Short, goodbye DDS, Lord. Jigger Yarte, sa bagay, matagal niya na sinasabi, baka di siya abutin ng buhay sa ICC. Dadada na iyakan na. Tapos, sunny day, bata pa si Bato dyan sa PIC, parang tutang mabait. Si Pagaw Baker, may mga may nangalandakan kahapon, Dr. Toto Kausing, may TRO. Walang TRO na nangyari. Na daw kahapon, bakit daw pinalipad pa si Lambino? Daw yata yung nagsasabi. Wala, nag-apply pa lang sila TRO. Wala pa. Remember, Duterte is innocent until proven guilty. Yes, that's it. That is our principle. Rainer Kinsinger, aircraft door closed again. Rogelio Rosalin,
Hello, Doc Tutu, watching from USA. Hello din po, Rogelio or Roger. Rainer Kinsinger, going in hangar now. Okay. Ayan Dalago. Duterte pa rin kami, anuman ang sabihin nila. Parang pag-ibig, no? Anuman ang sabihin nila, ika'y patuloy kong mahalin. Parang ganon. Mahal na mahal pa rin si DDM, DDS. Vivian Sarimo, tanong ni Digong, ano daw ang kasalanan niya, Engineer Toto? Gusto mo, tulungan ko siya kung paano sumagot. Ang dami pong namatay nung ikaw presidente. Hindi naman ako pumatay noon. Opo, hindi po kayo pumatay. Pero ang pumatay niyan mga pulis. Ano koneksyon ko sa pagpatay ng pulis? Ikaw kasi nag-utos na kailangan ipatupad yung tukhang at ipatupad yung mga HVT, high value target. So kung ganun, ang mga pulis na inutusan, naman pinalabas na nanlaban. Yun. Okay, si Ed E, sino kaya ang caregiver na lamang naka-evac sa diaper niya? Sino kaya yun? Rogelio Rosalyn, what you sow is what you reap. Okay. Sunny Day, Diyan ito to si namigay ng ayuda ang mga bilyar kaninang umaga sa Las Piñas, namigay ng ayuda si Cynthia Villar. Nakunan niyo ba ng video? Bigyan niyo ako para kasuhan natin ng vote buying. Kaya pala mabagal ang sasakyan. Madaming nakapila kahit mainit na ko. So, si Fernando Rafael Fernandez Cuervo, he is just doing his job. He referring to General Nicolas Torre. Listening from Logroño, La Rioja, España. Pagaw Baker, nasasapawan ang issue ni Attorney Respicio at ni Garcia. Babalik din yan, huwag ka mag-alala. GT Ciudad. Hello, Attorney. Musta po? Musta kumare ko? Okay. Rainer Kinsinger, stretcher seen on aircraft hangar. Kasi hindi makatayo si mukhang napagod, pumayat. Hindi pinakain ni Sarah kasi baka daw lasunin. Sanity, to, sinabi namigay na si Villar kanina, sa Las Piñas. So, videohan mo yung mga pinamigay ni Villar. Tama po kayo at ako nang kakaso. Jose Samilin, tama yung kung balikan siya ni Tatay Diggs, pero maawa siya sa karma na lang. Third D, good morning Dr. Titi Kausing. Ay Ma'am Shi, pasensya talaga kanina hindi ko nabasa yung mo yung comment mo. Dumating na si Digong live pa dumating. Odi Galvez, hello Dr. Toto, cheers. BRB ako guys. Okay, at least sigurado tayo nakarating na sa Rotterdam. Rotterdam pa lang yun, hindi pa yun sa Dahag. Ibang city naman yung Dahag. Sa Bobby Cortez, good morning Dr. Toto. Tapos sa Sunny Mamshi, Divine Grace uli, parang galing ng take ng shabu at napabubukal sa shabu, Coke at si Coca-Cola. Alam mo, may katotohanan po ito kaya kinikwento ko sa inyo. Yung na-overdose sa cocaine, si Mr. Tantuco. Sinabi kasama po sa session si Chis Escudero. Kaya pala ayaw mag-impeachment. Nasa Amerika pala. Ay, mas inuna pa yung Amerika kasi impeachment. Kaya pala nabakasyon sila ni Hart ibang lista. Ay, buti pa si Chis my heart. Ako naman may aw. So, tapos si Jonel of Go. Good morning po. Kasama si Chis at Martin. Tama, kasama si Martin. Ay, naku, Romel Bingson. Na-hold daw si LM sa LA Doc. Sinasabi, yun ang balita. Tinig sa akin, na-hold siya sa, doon sa Amerika. Session, ano yun? Session po. Okay. Yung session po nagsisinggot ng cocaine. Sunny Day. Ang cocaine kasi sinisinggot yan, powder. Tapos kung shabu naman, sinisindihan. Ilalagay sa foil ang shabu.
Tapos sa ilalim, sindihan mo ng lighter. Gumagano. Ayan. Alam na alam ko gagawin, no? Panood lang ako, pero hindi naman ako nakatikim niyan. Tapos, dadada, funny day, iyakan ng iyakan na parang mga ingot. Divine grace, patay. Patay siya. Positive yan si Lisa always. Naku, nga, magkaroon kasi po ng drug test. Nick Naltz, Divine Grace. Ed E, rumor, at hindi na ikot ang may detalye eh. Ang hirap naman gumawa kayo ng detalye kung rumor lang. Pero anyway, let us wait for a little while. Siguro mga 2 oras mayroon ng confirmation yan. Christian Palma, nagdiwang mga adik, relax lang, kaya may hangganan din yan, mga yan. Belia, good evening po. Tod, maayong nga gabi, katoto. Brillia Hynos, kumusta ka na ta? Miss na kita ta. Tools for life. Tingin ko, mas unpredictable si Torre kumpare sa mga Duterte. Ganun ba? Hindi naman siguro. In fairness, alam mo, nasubaybayin ko kasi si Torre. Junior ko siya sa Coronadal National Comprehensive High School. Mas nauna ko sa kanya. Matalinong bata ito nung araw. Anak po siya ng Philippine Constabulary Officer dati, Sargento, si Sergeant Torre, na namatay sa giyera doon sa Mindanao. Kaya butin lang at bago siya namatay, iiwan siya ng isang anak na pangalan si Nicolas Torre III. Yan. At tatay niya si Nicolas Senior, si Nicolas II. Junior. Roddy Rabi Pastor, kumusta? Drawback, vibranium, delikado yun pag wala. Pag wala na sa pwesto si Marcos, delikado talaga. Pastor Roddy Rabi, wag na natin, Pastor, wag na tayo magdasal na mamatay yung mga tao. No? Ang namamatay dapat si Lisa, namatay yung kajaming niya na si Tantuco. Si Romel Bengson, Dr. Toto Kausing, totoo po pala na hold si First Lady Liza Marcos sa LA airport. Rudy Rabi, dadada, bakit suntukan kayo ni Tori? Kasuhan wala naman. Mga namin yan, siyempre, kung sino mga may gusto na matataas pa maging chief PNP siya, ako yun. Siyempre, senior niya ako sa Coronadal National Comprehensive High School. Para sa akin, dapat lang na this time, di na palampasin si Torre. Masyado na niyang namihasa. Josepa Celestino Garfield, good evening, engineer. Mayroong Mary Ann Yolanda Hernais. Tapos si Pastor Rudy Rabi. Tapos si Eddie, si DJ Jico, Filipino Genius. Pag si Sara nanalo sa 2028, dapat idasal ng mga kakampi ni BBM na, Pastor, dapat idasal ng mga kakampi ni BBM na huwag mamatay si BBM, kundi patay sila lahat kay Sara. Naku, delikado. Matapang pa, nanununtok pa ng sirip. Si Dadada, paano kung ma-acquit si Duterte? Well, kung ma-acquit siya, di at least tatanggapin siya ng buong buo ng lahat. Iiyak na lang yung mga namatayan. Pero kung ako, gagawa siguro ko ng project Mission Impossible. Bakit impossible? Parang imposible manalo eh. Hihikayatin ko po yung mga biktima ng war on drugs ni Duterte at buuin ko yung mga kaso, mga ebidensya. At kakasuhan po yung mga pulis na talagang pumatay. Hindi si Duterte ko yung mga pulis. Si Lama, Baldustamon, Ledesma, maayong gabi, Toto, mati ko sa imo ha. God bless you. Salamat gid. Lorna. Romel Bengson, na granted ang wish niya na kunin na siya sa ng ICC. So Pastor Rabi, both straight, Bonyog Party List. Okay. Ani Balit, pa-shout out engineer from Marbel. Wow. Taga Marbel. Kasi manwa ko si Ani Balit. Tapos DL ni Jico, Lapino Genius, malamang umatras mga witnesses.
Zoe Sashi, ibalik si Tatay Digong sa Pinas. Rose Yu, napatunayan lang na walang kwenta ang batas sa Pilipinas. Opo, Mr. Salient. Tapos mga adik ang namamatay, deserve niya yun. Super Mamsi, dumating na si Digong sa Hague. Joey Layos, good morning po Dr. Toto Kausing Bunyog. Pagkatapos Rachel Garcia, Rusty de Guzman, good evening. Super Mamsi, Jose Pedrosa, Dadada, salot lang kay Katoto. Magkakakaso, hindi iya para content lang. Magkakaso tayo. So, mahilig naman kasi yung aking kababata kumaso kahit sino kinasuhan, kakaso na ako sa kanya para siyempre, sa ginawa niya, ito, i-describe sa inyo kung anong ginawa niya na pwede siyang kasuhan. Batang 360, relax lang kaming mga didiis. May 4 pa kaming baraha, si Baste, si Duterte, Baste Duterte, si Pulong Duterte, si Attorney, si Kitty Duterte at Sara Duterte. Kaya relax lang mga kadidiis. Ipag natin si Tatay Diggs, ipaglaban daw. Sunny day. Superman, pag nagiging president si Engineer Toto, talagang tatakbo akong presidente ha. Hindi ako magbibiro sa 2028. At Timari Bernardo, I support General Torre. Para sa akin, I am so happy na wala na sa Pinas si Digong. Okay. Tapos, anong sesyon ba yan? Kay Cheese o kasama po si Cheese? Sabi dito sa report na natanggap sa text sa akin. So, nasa dahag na po. Dahag na. Okay, na-monitor mo pala ha. So, drug session. Tama po, drug session. So, Pablo Betcher, akala ko si Bato, sorry po. Hindi po ako si Bato. Batong malalim naman ako. Si Batong mababaw naman si Senator De La Rosa. Check niyo po now, live in arrival. Sige, di bale. Noel Binasbas. Hi, dami ng alam. Iyak ka na naman yan. Erwin Preginal, good evening, good morning. Dapat makulong na si Lisa. So, si Betchang, si Moises Escasura, tapos si ako. Check nyo po now. Sige po, mamaya natin i-check. Mag-importante ito ating i-discuss. Si Mitch Tan, ano na nangyari sa Yakatoto? Sino tinatanong mo? Sino nangyari? Erwin Gado, Dr. Start na sa Barbirada. Okay, G.D. Adabin, Super Mamshi, Cristeta, Dayayday Katunaw, Chloe Lopez, Raymond Brooks, Milara, Dadada, tapos G.D. Adabin, tapos si Gariel, Batchog, Ernesto Gabuto, Leonardo Lara, Mood Amparado. Okay? Tapos Cristeta Dayaday, Teresa, si Rainer Kinsinger. Okay, ganito. Ano po nangyari? Ang in control, ang overall commander sa paghuli kay Digong Duterte ay si Mr. Major General Torre. Ano pong ginawa? Ganito po. Una, bago naaresto niya na si DDS o si Duterte at siya pa nagbasa ng Miranda rights. Sinabay niya, ikaw ay inaaresto namin sa krimen na crime against humanity sa isabisa ng warrant of arrest na nilabas ng International Criminal Court. Ikaw po ay meron kang karapatang manahimik at karapatang kumuha ng abogado. At kung hindi mo kaya, yung pamahalaan ang kukuha ng abogado para sa iyo. Yan ang sinabi sa binasa niya. Kasi importante sa batas, nakalagay dyan na pag umaresto ang pulis, kailangan basahan niya kagad ng Miranda right sa ilalim ng salita na maintindihan ng binabasahan. So kung dialect niya waray, kailangan ikaw na pulis, marunong ka magwaray. Kung Ilonggo, dapat marunong ka rin mag-Ilonggo. Tagalog, kailangan marunong ka rin mag-Tagalog. Cebuano, marunong ka rin mag-Cebuano. Marunong ka mag-Bicolano, marunong ka mag-Ilocano, marunong ka mag-Pangasinan,
marunong ka mga lingwahe ng mga kankanay, ibaloy, ipugaw, ganoon po ang trabaho mo, obligasyon mo kung magpupulis ka. So ngayon, binasahan ni General Torre, siya lang ang overall commander, wala nang iba. Kasama niya yung representante ng international police. So kinasuhan, hinainan nila. Tapos nakaupo si Ginoong Duterte. Ang isang naging problema ko rito, parang klaro sa aking isipan na hindi pinapasok ni General Torre ang mga abogado. Nag-aangal ang mga abogado ni Tatay Digong. Hindi pumasok. Lalo na ito si Attorney Sylvester Villo. Hindi daw siya pinasok. So ngayon, sa gana pa lang yan po, bawal po yan sa tinatawag na Miranda Rights Law. Tingnan natin, basahin natin ang Miranda Rights. At kung nalabag niya ito, ay pwede siyang kasuhan ng administrative na baka matanggal pa siya sa serbisyo. Ito po yung batas. Tingnan ninyo. Wow. 848. 748. Yan. So, yan ang batas. Kung nabasa ninyo, Republic Act 7438, ginawa noong April 27, 1992. Importanteng provision yan, diretso tayo dito. Sa pagharang ng abogado, 4 na section ito importante dito. Rights, sa Tagalog ba, karapatan ng mga taong arestado at yung mga nakadetine o yung iniimbestigahan pa lamang. At ano naman ang mga katumbas na mga obligasyong pampamahalaan ng mga opisyal. Ang kahit sinong tao ang maaresto o makuha at madetine na iniimbestigahan ay kailangan sa lahat ng oras may katabi siyang abogado. So, halimbawa, mag-excuse me isang abogado, dapat may papalit isang abogado. Letter B, ang isang empleyado o kawani ng pamahalaan na naggumaganap ng isang trabaho na inuutos sa kanya at siya ay umaresto at nagdetine ng inaresto o mag-imbestiga ng isang tao sa pagsagawa ng krimen, ay kailangan impormahan niya yung nahuli. He shall inform the latter. So, I'm informing you of the nature and cause of accusation against you. Ito ko, kung si Duterte pa, ay iniinformahan kita na kinasuhan ka ng International Criminal Court at inuhuli ka namin dahil sa kasalanan yan na tinatawag na violation of or a crime against humanity by committing the crimes of murder. Ganun po sasabihin. So pagkatapos nun, babasahan ngayon ni General Torre, si Presidente. In fairness, nabasa niya. Anong kasunod nangyari? Ang kasunod na nangyari ay hindi niya pinapasok mga abogado. So, pag hindi mo pinapasok na abogado, may katumbas ka ng kasalanan, kulong dito. Ito eh. Kung ilabagin mo yan, ang ikulong sa iyo ay assisting counsel, kasi sinabi ng batas is any lawyer. So, dapat may assisting counsel, mayroon pang counsel. Pwede rin may counsel, pwede may assistant siya. So, ang lahat ng mga lumabag sa hindi halimbawa, hindi ka nagbigay ng abogado sa akusado, ang iyong kulong ay hanggang competent and counsel hereby shall suffer a fine of 6,000 pesos. Ang liit lang naman. Or imprisonment of equivalent to 8 years. Not less than 8 years. 8 taon ka pala mapukulong at hindi tataas sa 10 taon.
Yan po ang parusa ng ano, ng ng hindi mo sa pagbasa at paglabag mo sa pamamagitan ng hindi mo pinapasok ang abogado. Oh, ang laki, no? Pag ikaw yung pulis, sabihin niyo sa mga pag may dumapit yung abogado, naku, huwag na huwag kayong tumanggi. Ano pa ang kasalanan na mayroon dito? Kapag hindi mo nabasa yung krimen at yung Miranda rights, ay ganon din ang parusa. Ang parusa niya ay hanggang 8 taon, 10 taon na pagkakulong. At ang isa pang parusa dito ay yung pag-obstruction pag hinuli mo mga tao na walang kinalaman diyan. Pag binawalan mo mga kamag-anak bumisita, may kaso ka rin. Ganon din ang paglabag. So nagreklamo po si Sara Duterte tsaka ibang mga kapatid niya, hindi sila pinapapasok magbisita sa ama nila hanggat sa lumipad na lang ito, hindi nila nakita ang tatay nila. So, mabigat na ng parusa. Tapos, during the custodial investigation, yung investigador, ay pwede po yan makipag-usap sa iniimbestigahan paminsan-minsan o kahit sinong miyembro ng pamilya niya. Okay. So pagkatapos nun, anong kasalanan pa ni General Torre? Ito po ang kasalanan niya. Isa pong kasalanan niya ay ganito. Una, hindi niya pinapasok abogado. Sa batas ng Pilipinas, nakasuhan na siya. So, pangalawa ay ano sinabi ko kanina? Pinayagan pumasok at magbisita yung mga kamag-anak. Dalawa na. Ano pang iba? So, pagbasa, nabasa niya. Ito naman ngayon. Ang kasunod na ginawa niya ay wala sa batas ng Pilipinas. Kumbaga, kung batas na ng Pilipinas ang pag-usapan, ay hindi siya mapaparusahan. Pero, sa batas naman ng International Criminal Court, mapaparusahan siya sa salang obstruction of justice. Yan po ang problema. O, ipakita ko sa inyo ang batas ng construction, ito, ipapakita ko. Yan, no? Pakita ko yan. Dahil itong hindi ginawa ni Nicolas Torre. Nag-utos, ito batas po ng International Criminal Court. Para maniwala kayo, yan. Yan. Rome Statute of the International Criminal Court. Yan ang batas ng Rome Statute. Yan. Anong page na to? 38. 39. Oh, Article 58. 59 siya nadali. Yan. Sa Article 59, kailangan pag nahuli mo ang isang tao dahil sa warrant of arrest ng ICC o hindi, ang gagawin mo pag ikaw nakahuli ng NBI ka man o pulis, ang gagawin mo ay isurrender mo kagad siya sa pinakamalapit na korte. So, number 2 siya, ang maaresto ay dalhin kagad sa competent judicial authority, sa judge. At pagkatapos niyan, yung judge na pinagdalhan ay checkin niya mga papel na ginawa ng mga by bust. Kailangan niya malaman kung saan ang droga at saan yung mga ebidensya na may kinalaman sa droga. Kasi kung wala yan, dapat i-dismiss ang kaso.
At may tao rin na mag-check ng kanilang attendance araw-araw. Tapos yung karapatan nila na baka na palang mawasak ang tulay. So, dito, nakalagay po sa utos na pagkatapos mahuli ni Nicolas Torres si si Digong Duterte, ang unang gagawin ni Tory na hindi niya ginawa ay dalhin sa korte si Digong. Nagawa ba niya? Hindi po. Naku, patay tayo. Utos, ang international law po ay parang batas na rin sa Pilipinas. May kakibat na parusa to, pwede itong tanggalin sa trabaho. So ngayon, hindi niya binigay, ibig sabihin, nagkasala na sila doon. Pagkatapos, anong sunod na obligasyon ng mga pulis na nakahuli kay Duterte? Kailangan i-apply niya sa mga tao na involved sa krimen. So maaaring may direktang pumatay, mayroong nagtulong, mayroong ibang tinatawag na accessories. So kailangan pa rin na pagkatapos ng madala sa korte na pinakamalapit, anong gagawin? Ang korte po na lokal ay may obligasyon na titingnan kung tama, kung ang pangalan niya Chicken, ikaw ba talaga si si Ferdinand Marcos o di kaya si Duterte? Oh, si gusto ng korte siguruhin 'yan. Ang kasunod na tanong, yan bang korte na yun na naaresto na ayon sa batas? Tamang proseso, nagbasa ba ng Miranda right ang umaresto sa'yo? Yun mga tanong. Ngayon, kailangan nabasa na, kung hindi, tumbang kaso nila. O di kaya yung karapatan ng taong ito ba ay hindi nirespeto? Ganun na nga. So, itong mga bagay nito ay hindi ginawa ni General Torre. Kung ginawa niya sana to, magkaroon sana ng pagkakataon si Digong Duterte na magsampa ng habeas corpus. Ano pa? Sa number 3, sinasabi rin dito ng International Criminal Court na batas, the person arrested shall have the right to apply to the competent authority in the custodial state for interim release pending surrender. So, pwede pala mag-file si Digong na kung anong petition na ilabas mo na siya sa bilangguan. At hindi magagawa to kasi imbis na isuko muna sa korte ni General Torre, ay bagkus ipinasok niya sa eroplano at para paalisin na. Ganun po, may instruction ata to sa kanya si Bongbong Marcos eh. Alam naman yan ni General Torre na yung eroplano ay private. So private jet. So kung private jet, alam niya kung sino may-ari. At malalaman niya nagkubukontrol na si BBM at saka si Elizalde-Co. O walang kasalanan ni General Torre na pwede siya matanggal sa trabaho bilang general, ay grave misconduct po yun na hindi mo binigyan ng, hindi mo dinala sa korte, kahit na korte sa Pasay City, pinakamalapit si Digong Duterte. Tapos, hindi na nakapunta, kaya hindi siya nakapag-file ng petition for the writ of habeas corpus. So, hindi din na-check kung tama yung mga papel na mandamiento de aresto. So, ngayon, ito ang kasunod na karapatan ni Duterte kung hindi siya sinurider. May obligasyon pala si Torre na hindi niya muna i-surrender ang tao. Ikulong niya muna. At this time, mapagbigyan niya ng pagkakataon na magsampa ng kaso sa anumang korte kung gusto niya. Pagkatapos, duty na rito na i-report nila sa International Criminal Court na nahuli na nila ang isang pinapahuli. At sa pre-trial chamber, ay bibigyan ni General Torre ng notice na nahuli siya, na nakahuli sila kay sa isang wanted.
So ngayon, kung makakitaan, pwede pala si Duterte lumaya. At kung makakitaan siya na pwede rin siya mag-hospital arrest, pwede rin i-surrender yun. So yan po yung mga bagay-bagay na hindi nagawa ni, mahalaga yun, ang hindi nagawa ni Dodong, ni Toto Nicolas, Toto Nictory. So yan lang po, at magpatuloy ako magtatawag nga. At ako'y tapos na rin. No? Ernesto Gabito, Gainel, Timari Bernardo, tapos si Leonardo Lara, Man Amparado, J. Jose Roque, fake news peddler pala itong kausing na ito. Galit na galit siya sa akin. Sige lang, panood ka lang. Is this, alin bang fake na news doon? Pag sinabi mo fake news peddler, naintindihan mo pa ba ang sinasabi nyo? Anong ibig sabihin ng fake news peddler? Peddler, yan naglalako ka ng mga kasinungalingan. Hindi na totoo kasing pag nanalo si VP Sara sa 2028, maraming bibitayin na patiwarik. Huwag naman, ayaw ko naman yung vindictive, gaganti ka. Hindi pwede yan. Araw-arawin ko sa banat. So, ay si Tore, o Gorgor si Tore, dogi lang yun. Rainer Kizar seems like he's being picked up by the chopper. So, Raydis TV, tapos si Lani Reyes, Rosie Rama, Nile Piber, Albi Lig, si Adams COVID-19. Kung si Marcos may Pabianber, si Marcos ay may General Torre. Tapos si Butchog, si Tibis at Bantag ang next. O dapat si Bantag sa tikan, maparakpak pa ko si Nicolas Torre. Rusty Di Guzman, kasama pala si Cheese sa sesyon. Opo. Dadada, itod, ato is bundok, panirbius kay General Torre. Imbis pala kasi ng loob. So, pwede pa siyang tanggalan ng rangko at tanggalin sa PNP sa ginawa niya na hindi niya dinala sa korte si Digong Duterte. Si Marigris Cañada, kaya pala grabe ang korupsyon ng mga politiko ng Pilipinas dahil maraming pera. Okay? Si Drobak Vibranium, pinakamasakit yan, matatanggalan siya sa serbisyo. Si Jurem Tori, tanggalin sa pwesto. Sa Dadada, sa Winaldas, kasama ni Duterte. Sa Divine Grace. Tapos si Dadada, si News Analysis, sino pa? Susan Otares, Malo Zubia, Mustang Lover, Zubi Plenty Zubia. Marie Editha, baka naman ang abogado masyadong bawal po sa batas yan ang hindi mo So maliban doon sa bawal talaga sa batas na hindi mo papasukin ng abogado. So Wonder Mike, good morning. Tapos Ribs Analysis, illegal na nga po ang mga aresto kay Duterte. Hindi, kung ako tanungin mo, legal siya. Kung ako tanungin mo, legal siya. Kasi naman ang papel talagang verified naman ang galing din sa ICC. Hindi nga nagawa-gawa lang. O, tapos, Wonder Mike, News Analysis. Tapos si Huli Zubi, News Gin California. O, ganun lang po at maraming salamat po sa lahat at magandang umaga. Magandang umaga, General Torre!